Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Pagkatapos manalanta sa Mariana Island ni Typhoon Sinlaku, patuloy itong kumikilos pa hilagang kanluran. Meron bang pagbabago sa galaw nito sa mga susunod na araw? Yan ang sisilipin natin. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng high pressure area o HPA ang patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas mainit at mas stable na lagay ng panahon sa maraming lugar, lalo na sa unang bahagi ng maghapon. Pero mahalagang tandaan na kahit may impluensya ang HPA, hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy na ang maaraw na kondisyon at wala nang tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, nananatili pa rin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ngayong umaga, ang Typhoon Sinlaku ay nasa labas pa din ng Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon nito ay nasa layong 2,480 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at ang bugso nito ay umaabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Mahalaga ito dahil kahit wala pa ito sa loob ng PAR, nananatili pa din itong isang malakas na bagyo at hindi simpleng sistemang pwedeng balewalain. Ang ganitong lakas ng bagyo sa malayong karagatan ay sapat para seryosohin ang pagmomonitor, lalo na kung magpapatuloy ang paglapit nito sa mas malapit na bahagi ng ating monitoring area. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na maaliwalas ang kalangitan at tila panatag ang panahon pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Hindi ito nangangahulugang maliit na bagay lang ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto ng pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Kaya sa ganitong uri ng panahon, hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng kalangitan sa umaga para sabihing ganoon na rin ang sitwasyon hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlinlang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar lamang. May bayan na mananatiling mainit at tuyo, habang ang katabing lugar ay pwedeng magkaroon ng biglaang buhos at thunderstorm. Kaya hindi sapat na umasa lang sa nakikitang lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin, at unti-unting dumadami ang mga ulap, pwede iyong senyales na may thunderstorm na nabubuo. At kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods o landslides, lalo na sa mga mabababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog, at mga nasa paanan ng bundok o sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa kapag lumakas ang ulan. Kahit panandalian lamang ang buhos, kung ito ay matindi sa maikling oras, sapat na iyon para magdulot ng perwisyo at panganib. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Sa Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Sa pangkalahatan, slight to moderate ang kondisyon ng mga karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa at may taas ng alon na umaabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, wala namang indikasyon ng napakagulong dagat sa kabuuan pero hindi pa rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka.
Kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit o biglang magbago ang ulap at hangin, pwede pa ding maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman ganoon kataas ang alon base sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity, sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 25.0 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 32.8 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na gaanong malamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 52% at naitala alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 80% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon, at mas mabilis mapagod ang katawan kahit sa karaniwang gawain lamang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas malawak na update sa galaw ng Super Typhoon Sinlaku. Sa Week 1 mula April 13 hanggang April 19, nananatiling present ang binabantayang super typhoon na si Sinlaku. Ang ipinapakitang galaw nito ay generally pahilagang kanluran sa silangang bahagi ng monitoring area bago ito unti-unting kumurbang paakyat patungo sa southern coast ng Japan sa loob ng linggong ito. Ang mahalagang punto rito ay malinaw na umiiral pa rin ang bagyo sa mas malawak na paligid at habang may indikasyon ng recurvature o pagliko nito pahilagang silangan sa bandang dulo ng track, hindi ibig sabihin nito na wala na itong pwedeng maging impluensya sa lagay ng panahon sa bansa habang ito ay malapit pa sa ating area. Pagdating naman sa Week 2, mula April 20 hanggang April 26, wala nang nakikitang bagong TC-like vortex na mabubuo sa loob ng binabantayang domain. Ibig sabihin, mababa ang tsansa ng panibagong tropical cyclone formation sa panahong iyon. Pero kahit wala nang bagong sistemang inaasahang mabuo, hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan. Ang malaking usapin pa rin ay ang kasalukuyang Super Typhoon Sinlaku at ang magiging eksaktong galaw at impluensya nito habang ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago sa susunod na mga araw. Sa madaling salita, kahit tahimik ang outlook para sa bagong development, nananatiling mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa umiiral ng bagyo. At dahil nananatili pa din itong typhoon sa ngayon, natural lang na mas seryosong bantayan ang susunod nitong mga galaw. Kapag ang isang sistema ay ganito kalakas, hindi lang direktang landfall ang dapat tinitingnan. Mahalaga ring bantayan kung gaano ito kalapit sa bansa, gaano ito kalaki, at paano nito maaapektuhan ang umiiral na weather pattern. Ang isang malakas na bagyo sa silangan ng bansa ay pwedeng makaapekto sa daloy ng hangin, moisture, at maging sa distribusyon ng ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaya kahit hindi pa ito nakikitang direktang tatama sa kalupaan sa ngayon, hindi tama na isipin na wala na itong magiging epekto sa lagay ng panahon.